Gandang umaga po sa bawat isa. Buksan po natin ang ating mga dalang Biblia sa Efeso chapter 5. Basahin po natin mag-umpisang verse 21 hanggang verse 24. Tayo po ay manalangin muna. Anuman ang dinisenyo mo at pinag-uutos mo sa amin, Panginoon, ito ang makabubuti sa amin. Magbibigay ng kasiyahan, ng comfort, at magsisilbing protection sa amin, Panginoon. At sa aming pag-aaralan ngayong umaga at sa mga susunod na linggo, Panginoon, i-persuade mo ang aming puso't kaisipan. Ipaliwanag mo, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong disenyo sa buhay ng mag-asawa at ang role na ibinigay mo, Panginoon. Tulungan mo po kaming makita namin ang iyong wisdom. Mamangha kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng power na isabuhay ito para sa glory ng aming Panginoong Yesus. Amen. Efeso chapter 5, verses 21 to 24. Basahin po natin, verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Last verse. Subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Pagkatapos po nating pag-aralan ang susi upang maipamuhay natin ang mga kautusan ng Diyos sa atin na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, ito ay ang maging puspos ng Espiritu. Nakita rin natin sa ating pag-aaral ang tatlong bunga kapag pinuspos tayo ng banal na Espiritu. Umaawit ang ating mga puso ng papuri sa Panginoon at sa ating kapwa mananampalataya. Nagiging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Yesus. At ang panghuli na ating nakita ay nagpapailalim tayo sa bawat isa. Nagiging humble servant tayo kamukha ng ating Panginoong Yesus. Sa ating pagpapatuloy, mag-umpisa nating pag-aralan ang mga basic relationships na meron tayong mga mananampalataya, na dito po umiikot ang malaking parte ng ating buhay. Ang ating marriage, ang ating family, ang ating secular work. Sa pamamagitan lamang ng pagiging puspos ng Espiritu, natin may papamuhay ang kalooban at disenyo ng Panginoon sa mga relationships na ito. Sa ating pag-aaral ng mga relationships na ito, malinaw na sinasabi sa atin na sakop ng pagpapabanal ng Diyos sa atin, hindi lamang ang ating personal na relationship sa Diyos. Kasama din dito ang ating mga relationships sa ating kapwa-tao. Kasama dyan ang relationship natin sa ating kapwa mananampalataya, relationship natin sa ating asawa, sa ating mga anak,
relationship ng employee sa kanyang employer. Ang Diyos ay Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Importanteng reminder sa atin na mananampalataya. Hindi natin namamalayan na pinipili lang natin kung saang aspeto ng buhay natin susundin ang kalooban ng Panginoon. Kung saan madali, kung saan comfortable. Kapag nasa fellowship tayo ng church, dahil mataas ang expectation sa atin na umasal tayo ng maayos, maging mabait, nagiging mukhang banal tayo kapag nasa church tayo. Nagiging masigasig din tayo sa gawain ng Panginoon dahil ito ang expected sa atin at nakakahiya kung hindi tayo sumama sa gawain. Pero hindi natin namamalayan pagdating natin sa bahay sa kung papaano natin tratuhin at kausapin ang ating asawa, mga anak, nag-iiba ang asal natin. Bigla ngayon tumataas ang ating boses. Hindi na tayo mabait, hindi na tayo mapagpasensya, at hindi na rin tayo masigasig sa paglilingkod. Bulag tayo sa ganitong doble karang buhay natin. Posible dahil hindi na ituturo sa church na ang tunay na kabanalan nag-uumpisa sa ating tahanan. Posible hindi na ituturo ang disenyo ng Panginoon sa iba't ibang relationships natin. Lahat ng aspeto ng buhay natin kailangan pong mapailalim sa pagka-Panginoon ng Diyos. Pribado man o pampublikong buhay natin, individual o pati ang relationship natin sa ating kapwa, spiritual man buhay natin o material, lahat ng mga ito ay kailangang mapailalim sa kalooban at disenyo ng Panginoon. Kaya mahalaga na pag-aralan natin ang mga ito. Especially ang mga basic relationships na dinisenyo ng Panginoon sa atin. Umpisahan natin ang ating pag-aaral sa relasyon ng mag-asawa, marriage. Ang marriage, ang pinakaunang institusyon na nilalang ng Diyos pagdating po sa relasyon natin sa ating kapwa. Sa Genesis chapter 2 verse 24, kung saan kinreate ng Panginoon ang marriage. Ang sabi ng Panginoon, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ito ang sinabi ng Diyos nung una niyang kinreate ang marriage. Ito rin ang palaging kino-quote sa New Testament. Si Apostol Pablo, kinote niya ito sa ating text sa verse 31. Ang Panginoong Yesus sa Matthew 19:5, kinote niya din ang verse na ito. Ginawa ito ng Panginoong Yesus pagkatapos niyang lalangin si Eve na ibinigay niya kay Adam bilang kanyang asawang babae. So ang marriage, mas malinaw pa sa sikat ng araw na ito ay sa pagitan ng isang lalaki at isang babae lamang. Ang same-sex marriage o ang tinatawag na homosexuality, tomboy, bakla, ay mga kasalanan. Hindi lang ito basta kasalanan, kundi ito ay pagbabaligtad ng original
na disenyo ng Panginoon. Kapag sinasabi nating adultery, ang ibig sabihin, ang isang may asawa ay nakikisama pa sa iba. Ito ay masama. Pero kung titignan natin, ang adultery involve ang opposite sex din. Kung ang lalaki ang nanloko, ang ibang karelasyon niya, babae. Pero sa same-sex relationship, ang lalaki, dinidesire niya ngayon, imbes na babae, ay kapwa niya, lalaki. Ang babae, imbes na i-desire niya, ang isang lalaki, ang dinidesire niya, kapwa niya, babae. So, ang ibig sabihin, hindi lang dinistort, kundi binaligtad. Ganito kasama ang same-sex marriage, ang homosexuality sa Bible, na sa Romans chapter 1, ito ay bunga ng puot ng Diyos, na pinabayaan ng Diyos ang tao sa gusto niyang gawing kasalanan. Ang marriage ay disenyo ng Panginoon na magsisilbing building block, pundasyon ng lahat ng institusyon sa ating mundo. Ibig sabihin, nakadepende sa marriage ang progress at stability ng ating society. Si James Montgomery ang nagkaroon ng ganitong kaisipan. Bago tayo nagkaroon ng iba't ibang klase ng gobyerno, merong presidential, merong parliamentary, ang sabi niya, nauna muna ang pamumuno ng asawang lalaki sa kanyang tahanan. Mula sa obligasyon ng magulang na palakihin at i-educate ang kanyang mga anak, na itayo ang iba't ibang educational institutions, academies, colleges, institutes. Mula sa pag-aalaga ng mga magulang sa kalusugan ng kanilang mga anak, nagkaroon tayo ng mga ospital. Mula sa obligasyon ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak patungkol sa pagsamba sa Diyos, kung sino ang Diyos, nagkaroon tayo ng mga sinagoga, mga churches, at mga seminaries. Lahat ng maisip nating institusyon sa mundong ito o anumang klaseng organization, meron at merong connection yan sa marriage, sa pamilya. At alam niyo po ba, ito ang malaking problema natin ngayon. Dahil masyadong mahina o distorted ang marriage ng maraming tahanan. Kahit mga Kristiyanong tahanan na sinasabi sa atin, ito ang pinakaugat. Ang problem sa marriage, ang pinakaugat ng maraming social problems natin sa ating bansa at sa buong mundo. Bakit marami sa mga bata ngayon matigas ang ulo? Hindi marunong sumunod sa kanilang mga magulang o kahit anong authority man yan. Bakit marami sa mga bata ngayon nalululong sa masasamang bisyo, nasasangkot sa maraming krimen? Kailan lang nabalitaan natin sa isang eskwelahan sa Zamboanga, isang estudyante, merong baril at meron siyang pinatay na kapwa niya estudyante. Bakit marami sa mga bata ngayon ang nagsisuicide? Kailan lang nabalitaan natin isang mag-aaral, tumalon mula sa isang mataas na building, nagpakamatay. Hindi ba ang pinakaugat ng mga ito ay ang distorted marriage ng maraming tahanan? Pansinin po natin. Ang unang inilista ni Apostol Pablo ay ang relationship ng mag-asawa bago ang relasyon ng magulang sa mga anak. Ano ang ibig sabihin nito? Sa disenyo ng Panginoon, ang relationship ng mag-asawa
ang magsisilbing pundasyon sa pagpapalaki ng mga anak. Sa pamamagitan ng servant leadership ng asawang lalaki at pagsunod at submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, nakikita ng mga bata kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig. Natututunan ng mga bata kung ano ang ibig sabihin ng submission at obedience sa authority. Kapag ginagampanan ng maayos ng mag-asawa ang kanilang role na inassign ng Panginoon sa loob ng marriage, merong love at stability na ito ang kinakailangan base sa disenyo ng Panginoon ng mga bata upang sila ay lumaki ng maayos at buo. Si Elizabeth Elliot ang nagsabi, "The greatest good a father can do for his children is to love their mother. The greatest good a mother can do for her children is to love their father." Mga magulang, kung tunay nating mahal ang ating mga anak, sinasabi sa atin, una nating mahalin ang ating asawa. Hindi biblical ang kaisipan at para bang ito ang tama na palagi nating naririnig na mas mahal ng mga magulang ang kanilang anak kaysa sa kanilang asawa. Mali po at ito ang sumisira sa mga bata. Sa disenyo ng Panginoon, ang relationship ng mag-asawa, kapag mayroong love at submission, ang mabisang pundasyon na ginagamit ng Panginoon upang lumaki ng tama, malusog, hindi po sa pangangatawan, kundi spiritually. At ang ganitong klaseng mga bata rin ang madali para sa kanila na lumapit sa Panginoon sa pananampalataya. Bakit sa mga palabas ngayon sa television, social media, palaging pinapakita nila ang pamilya na nag-aaway, magulo. Asawang lalaki, inaabuso ang asawang babae. Asawang babae, lumalaban at sumusuway sa asawang lalaki. Asawang lalaki o asawang babae nagkakaroon ng kalaguyo. Napansin ko lang, hindi ko po alam kung napansin nyo rin, marami sa mga nabablog ngayon dahil gusto nilang magkaroon ng maraming views. Ang ibig sabihin nito, ang interest ng maraming tao, ang ipinapakita nilang mga videos, ang asawang babae, minamaltrato, binabastos, at inaalila ang asawang lalaki. At para sa mga tao, ito ay nakakatuwa. Ano ang sinasabi po nito sa atin? Ang ibig sabihin, ito ang realidad na nangyayari ngayon sa maraming tahanan. Marami rin ngayon, hindi na nag-aasawa, nagsasama na lang. Iniiwasan nila ang formal na commitment sa pag-aasawa. Sa ating bansa dahil hindi pa pinapayagan ng divorce, marami ang mga mag-asawang naghihiwalay. Hindi lang natin napapansin, pero marami. Hiwalay sa kanilang asawa. Dumarami rin ngayon ang same-sex marriage. Ano ang ugat nito? Base sa karanasan kasi at nakikita ng mga tao, kapag nag-asawa ka, magugulo lang ang buhay mo. Masisira lang ang buhay mo. Kasi karamihan ngayon ng mag-asawa, parang palaging nasa gitna ng giyera. Palaging nag-aaway,
nagsisiraan, at nagkakasakitan. Makikita natin ngayon ang utos ni Apostol Pablo na ito ang disenyo ng Panginoon sa marriage. Makikita natin na lubhang mahalaga at malawak ang implikasyon na ang mag-asawa kailangan mag-function base sa role na ibinigay ng Panginoon. Ang asawang babae kailangan magpailalim sa pangunguna ng asawang lalaki. At asawang lalaki naman kailangan pangunahan, i-lead ang asawang babae ng may pag-ibig at paglilingkod. Kapag naging maayos ang marriages nating mga Kristiyano, marami sa problema natin sa ating mga anak, marami sa problema natin sa ating society, at problema natin sa iba't ibang institusyon sa mundong ito magiging maayos. Ang pagkakaroon ng godly marriage ay isang mabisang testimonya sa kapangyarihan ng gospel na i-transform, baguhin ang isang taong makasalanan. Napakadalang lang makita ngayon kahit sa mga evangelical churches, kahit sa mga reformed churches, na ang asawang babae ay nagsasubmit at nire-respeto ang kanyang asawang lalaki. At ang asawang lalaki naman ay minamahal, pinaglilingkuran ang kanyang asawang babae. Na kung makita ito sa ating mga marriages, magiging mabisang paraan ito upang convince ang mga unbelievers na ang gospel na ating pinipreach ay tunay. Kung magkaroon lamang tayo ng godly marriages sa ating iglesia, magiging madali ang gawain ng evangelism. Ang godly marriage ay nilalang mismo ng Diyos upang gamiting picture o illustration ng relationship ng Panginoong Yesus sa kanyang iglesia. So ang ating marriage, primarily ang nakataya dito ay ang glory ng ating Panginoong Yesus. Ang glory ng gospel na nagligtas sa atin. At anuman ang nagbibigay ng luwalhati sa Diyos, magbibigay rin ng pakinabang, edification sa atin na mananampalataya. Umpisahan natin ang ating pag-aaral sa ating text. Makakatulong po sa atin kung magkaroon tayo ng mabilis na overview sa mga bersikulo na ating pag-aaralan magmula verse 22 hanggang 24. Kailangan tayong ma-remind na ang mga bersikulo na ating titignan ay connected sa verse 21 kung saan napag-aralan natin ang pinakahuling bunga ng pagpupuspos ng banal na espiritu. Ito ang humility. Ito ang pagiging humble servant natin sa bawat isa. Na ang kadakilaan nating mga Kristiyano ay makikita sa ating paglilingkod, pagiging servant natin. Nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus kapag tayo ay nagiging servant. Ngayon, sa mga sumusunod na bersikulo, verse 22 hanggang chapter 6 ng verse 9, ipapakita sa atin ni Apostol Pablo kung papaano i-practice ang humility, ang pagiging humble servant
natin sa iba't ibang relationships natin. Ito po ang dahilan kung bakit unang binanggit ang submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. At pansinin din po natin, ito rin ang reason kung bakit unang binanggit ang obedience ng mga anak sa kanilang mga magulang. Ito rin ang reason kung bakit unang binanggit ang obedience ng empleyado sa kanyang employer. Gusto lang bigyang diin ni Apostol Pablo ang submission na una niyang binanggit sa verse 21. Gusto niyang bigyan ng focus kung papaano ba ang itsura ng submission sa iba't ibang mga relationships na ito. Ito po ang biblical reason kung bakit nauna ang role ng asawang babae. Hindi po dahil mas masama o mas matigas ang ulo ng mga asawang babae kaysa sa mga asawang lalaki. Actually po, mas marami ang mga tagubilin patungkol sa asawang lalaki. Nakaatang sa asawang lalaki ang responsibilidad ng marriage, pag-aasawa nila. Ngayong umaga, titignan lang natin ang verse 22 bilang introduction ng ating pag-aaral. Basahin ko po, verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ang pagpapasakop ng asawang babae ay sa asawang lalaki lamang niya. Hindi po sinasabi na ang asawang babae kailangang mag-submit sa lahat ng mga asawang lalaki. Hindi po. Magsasubmit lamang ang asawang babae sa kanyang sariling asawang lalaki. Ang unang tanong sa atin, ano ang ibig sabihin ng pagpapasakop o pasakop dito? Ang mabilis na kahulugan nito ay to obey. Ito ang voluntary, loving, at buong pusong pagpapailalim ng asawang babae sa pamumuno ng asawang lalaki. Ito ay ang pagkilala ng asawang babae na inappoint ng Panginoon ang kanyang asawang lalaki na siyang maging kanyang leader, pinuno sa kanilang tahanan. Kaya naman ang asawang babae, magpapailalim siya sa mapagmahal na pamumuno ng asawang lalaki, hindi po dahil mas magaling ang lalaki kaysa sa babae. Hindi po dahil mas mayaman ang asawang lalaki kaysa sa asawang babae. Pwedeng totoo ang mga ito, pwede rin hindi. Pero walang kinalaman ang kapasidad at katayuan ng asawang lalaki sa pagpapailalim ng asawang babae sa kanyang pamumuno. Ang pag-submit, pagpapailalim ng asawang babae sa pamumuno ng asawang lalaki ay pagkilala na inappoint ng Diyos ang kanyang asawang lalaki bilang kanyang pinuno, bilang kanyang leader. Kailangan nating malaman na ang default setting ng asawang babae, ang ibig sabihin, kung ang isang Kristiyanong asawang babae, mabubuhay siya sa kanyang sarili, pabayaan mo siyang mabuhay, ang kanyang default setting, gusto niya na siya ang nagkokontrol sa kanyang asawang lalaki. Gusto niya siya ang leader ng pamilya. Gusto niya siya ang nasusunod.
Kaya nga, ang godly submission ay bunga ng pagpupuspos ng banal na Espiritu kung saan ang Holy Spirit ay kumikilos upang sa buhay ng asawang babae ay i-duplicate niya ang submission ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama para makamit ang kaligtasan natin na makasalanan. Kaya naman sa isang asawang babae na puspos ng banal na Espiritu, ang ibig sabihin lumalago siya sa kanyang pananampalataya, makikita mo ang buong puso. Gusto niyang mag-submit sa pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Ang ginagawa ng Holy Spirit, binabalik siya sa original design ng Diyos pagdating sa asawang babae. Titignan natin next Sunday ang original design ng Panginoon na binigay ng Panginoon si Eve kay Adam bilang taga-suporta. Nilalang ng Diyos ang babae para kay Adam, para sa mga asawang lalaki. Pag-aaralan natin ng detalyado yan next Sunday, pero ang gusto ko pong makita natin, kapag lumalago ang isang Kristiyanong asawang babae, makikita mo hindi mo kailangan ipilit sa kanya ang submission. Buong puso niyang gagawin ito dahil ito ang disenyo ng Panginoon sa kanya. Hindi kailangan ipilit, hindi kailangan i-impose. Buong puso niyang gagawin at gusto niyang mag-submit sa pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Kung ikumpara natin ang utos ng Panginoon sa mga anak na kailangan nilang mag-obey sa kanilang mga magulang, utos sa mga empleyado na mag-obey sa kanilang mga employer, ang utos sa kanila ay very drastic na obedience. Kailangan silang magpailalim, sumunod. Ang submission na hinihingi sa asawang babae, kasama ang pagsunod, pero mas malawak ang kahulugan at sakop nito. Ang submission ng asawang babae sa pamumuno ng asawang lalaki, ito ang pagsasaayos ng buhay ng asawang babae sa ilalim ng pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Ngayon natin ma-appreciate ang klase ng submission at wisdom ng Panginoon na inihingi niya sa mga asawang babae na mag-submit. Ang submission na hinihingi ng Panginoon, hindi po ang pagiging passive, na kung ano lang ang iutos ng asawang lalaki, yun lang ang gagawin mo. Hindi po ganon. Ang submission na hinihingi po ng Panginoon ay isang klase ng submission na active, creative, assertive, ayon sa napagkasunduan at pamumuno ng asawang lalaki. Si Daniel Doriani ang nagsabi, ang mga asawang babae pwedeng magkaroon sila ng malaking kapangyarihan sa loob ng tahanan. At the same time, siya ay nagsasubmit sa authority, pamumuno ng asawang lalaki. Pwede na ang isang asawang babae ang mag-manage ng pananalapi ng pamilya. Pwede na ang asawang babae ang mag-manage ng mga ari-arian ng pamilya. Ang asawang babae ang gumawa ng mga pulisiya pagdating sa tahanan, especially pagdating sa mga bata. Ang asawang babae ang gagawa ng plano sa lakad at dapat gawin ng pamilya. Na ang lahat ng mga ito ay napag-usapan at napagkasunduan sa ilalim ng pamumuno ng asawang lalaki. Ito ang klase ng asawang babae na sinasabi sa Proverbs chapter 31 verses 11 and 12.
Ang puso ng kanyang asawang lalaki ay nagtitiwala sa kanya, sa asawang babae. At siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Ang sinasabi dito, nagiging malaking pakinabang ang asawang babae sa asawang lalaki. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga karawan ng kanyang buhay. Ang ibig sabihin, pinapakita dito na ang asawang babae ay magaling at madiskarte, creative, assertive, na nagiging malaking tulong siya at pakinabang sa kanyang asawang lalaki. Ang pagpapailalim ng asawang babae ay magkakaiba po ang itsura. Depende sa personalidad ng asawang babae. Ang ibig sabihin, hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng iisang itsura lang na dapat lahat ng mga asawang babae ganito ang itsura ng kanilang submission. Hindi po. Depende sa personality ng asawang babae. May mga asawang babae na naturally tahimik. Tahimik ang kanilang disposisyon. Kaya ang kanilang submission, makikita mo sa paraan na kalmado siya. May mga asawang babae naman na naturally outgoing. Extrovert. Palakaibigan, masigla, extrovert. At nagmamanifest ang ganitong klaseng personality sa kanyang submission sa paraan na masigla at madaldal. Gagamitin niya ang kanyang energy para i-support ng masigasig ang kanyang asawang lalaki. Gagamitin niya ang kanyang maraming salita para i-support, i-affirm, at i-build up ang kanyang asawang lalaki. May mga babae naman na by nature malalim mag-isip. Makikita ang ganitong personality sa submission sa paraan na kapag ang ganitong klaseng babae, nag-offer siya ng advice, well-researched, pinag-aralan talaga niya ang kanyang advice na ibibigay sa asawang lalaki. At kapag gagawa sila ng decision, ipapakita ng asawang babae ang mga pros and cons. Talagang nag-research siya, pinag-isipan niya. At sa bandang huli, kung ano ang decision ng asawang lalaki, siya ay magsasubmit. May mga asawang babae naman, bold, decisive sila by nature. Makikita ang ganitong personality sa kanilang submission sa pamamagitan po ng pagbibigay ng kanilang opinion. Ang ibig sabihin, kapag meron siyang naiisip, hindi niya itatago. Sasabihin niya sa kanyang asawang lalaki. At kung hindi siya nag-agree sa idea o decision ng asawang lalaki, sasabihin niya. Pero sa bandang huli, magsasubmit siya sa kung ano ang final decision ng kanyang asawang lalaki. Kaya sa loob ng church, dahil nilalang tayo ng Diyos na iba-iba ang ating personality, iba-iba ang manifestation ng submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Depende sa personalidad ng asawang babae. Kapag alam natin ito, may iwasan natin na dahil posible nagkaroon tayo ng kaisipan, ang submission, yung tahimik ka lang, sumusunod ka lang sa kung ano ang sabihin. Hindi po, hindi lang yun ang itsura ng submission. Iba-iba, depende sa personality ng asawang babae. At may iwasan din natin na magkaroon ng maling assessment na dahil hindi natin kamuka yung submission ng iba, mali yung ginagawa niya, tayo ang tama. So, iba-iba ang personality natin. Magkakaroon din tayo ng buong picture kung ano ang ibig sabihin
submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ito ang sa blessing ng church. Ito ang reason kung bakit kailangan ng women's fellowship. Dahil sa iba-iba ang personality, iba-iba ang manifestation ng submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki, ang ibig sabihin kailangan nila ang bawat isa. Ang isang tahimik na asawang babae, kailangan niya ang fellowship ng isang bold at decisive na asawang babae. Ang isang bold at decisive na asawang babae, kailangan niya mag-learn sa isang tahimik at kalmadong asawang babae. Makikita natin ngayon ang wisdom ng Panginoon. Ang susunod na tanong sa atin, hanggang saan ang submission ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Sa verse 24, meron lang tayong kukuning kaunti. Hindi po natin titignan ang buo. Datapwat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo at gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Tayong mga mananampalataya, kasama, asawang babae, asawang lalaki, ang ultimate at absolute submission natin ay sa ating Panginoong Yesus. Ang authority ng asawang lalaki ay dinelegate lamang ng Panginoon sa kanya at kailangang gamitin ng asawang lalaki ang authority na ito na nakaayon sa kalooban ng Panginoon, nakaayon sa salita ng Panginoon. Kapag merong pinapagawang mali ang asawang lalaki, kapag merong pinapagawang kasalanan ang asawang lalaki sa kanyang asawang babae, may obligasyon ang asawang babae na mag-resist, may obligasyon ang asawang babae na hindi sumunod dahil kailangan niyang sundin ang kalooban ng Panginoon. Halimbawa, gusto ng asawang lalaki na huwag kang pumunta sa church every Sunday. Ito ang kalooban ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Taliwas sa kalooban ng Panginoon. So, sasabihin mo ngayon sa iyong asawang lalaki na merong respeto na kailangan mo sundin ang kalooban ng Panginoon at hindi ang tao. Ang salitang sa lahat ng bagay, sinasabi rin nito na sa lahat ng aspeto ng buhay mag-asawa ay kailangang magpailalim ang asawang babae sa pamumuno ng asawang lalaki. Hindi pwedeng sabihin ng asawang babae, magsasubmit ako sa iyo basta sa church. Pupunta tayo ng church. Pero pagdating sa pera, pagdating sa career, hindi ako magsasubmit. Ako ang masusunod. Mali at kasalanan ang ganito. Meron itong mahalagang sinasabi sa mga dalagang Kristiyano na naghahanda na mag-asawa. Pakakilatisin mo ang lalaking manliligaw sa iyo na dapat Kristiyano, na dapat din matured. Pakakilatisin mo ang kanyang karakter, ang kanyang discernment, ang kanyang wisdom. Kailangan merong maturity sa kanya bago mo tanggapin ang proposal na sasagutin mo at siya mapapangasawa mo. Ngayon, habang nanliligaw pa sa iyo ang lalaking ito at nakita mo ng malinaw na mali-mali yung maraming desisyon niya sa buhay, palaging palpak. Agad-agad, i-reject mo na. I-reject mo na kasi mahihirapan ka kung mapapangasawa mo yan. Ang pag-aasawa, voluntary, hindi po sa pilitan. Na kapag tinanggap mo ang proposal ng lalaki sa iyo,
at nag-asawa kayo, ang ibig sabihin, kailangan mong isubmit ang lahat sa Kanya. Sa Kanyang pamumuno. Ang problema po, ganito. Mali ang ginagamit nating pamantayan para ginagamit na pamantayan ng mga dalagang babae sa paghahanap nila o pagtanggap nila ng kanilang mga manliligaw. Ang pinaka inahanap nila, kailangan mayaman. Ganyan tayo napalaki. Mayaman, pogi, malakas ang sex appeal, may trabaho, professional. Di baling immature, basta pogi. Di baling palaging palpak, basta mayaman. Ano ang kahinatnan ng ganitong klaseng pamantayan? Kapag nag-asawa sila, ganito ang mangyayari. Palaging pangungunahan ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki. Palaging makikipag-away ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki kasi palaging palpak ang kanyang mga desisyon. Ang problema, nung nanliligaw na yan, palagi naman palpak eh. Bakit mo pa tinanggap? Ngayon tinanggap mo na, ang ibig sabihin, kailangan kang mag-submit sa lahat. Kaya sa isang Kristiyanong dalagang babae, ang pag-asawa, ang isang pinaka-importanting desisyon na gagawin mo sa iyong buhay. Na the moment mag-decide ka na magpapakasal sa asawang lalaking ito, ang ibig sabihin, kailangan mo mag-submit sa lahat. Ngayon, kung meron ka ng asawang lalaki, matured man o immature, nandyan na tayo, kailangan mo mag-submit sa lahat, maliban sa kasalanan. Kapag mayroong pinapagawang kasalanan, hindi ka susunod. Pero kung may pinapagawa, hindi naman kasalanan, hindi ka lang nag-agree. Hindi lang ito ang best. Kailangan kang sumunod. Kaya kailangan mong palagi pag-pray ang iyong asawang lalaki na mag-grow siya sa kanyang karakter, sa wisdom at discernment. May tinatawag na godly pressure. Pag-aaralan natin yan, Lord willing, sa mga susunod na linggo. Merong godly pressure na pwedeng gawin ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Na ito ang paraan kung saan itutulak ng asawang babae ang kanyang asawang lalaki na kapag merong decision na dapat gawin, itutulak niya ang kanyang asawang lalaki na siya ang mag-isip, siya ang gumawa ng desisyon, na maramdaman niya ang burden na sa pamamagitan ng kanyang pamumuno, nakadepende ang kanyang buong pamilya. At kapag naramdaman ng asawang lalaki ang burden na ito, mag-iisip siya. Magpaplano siya. Ang ibig sabihin, mag-learn siya. Hindi ito overnight. Pero hindi natin option na kunin ng asawang babae ang authority, ang pamumuno sa pamilya. Hindi option yun. Disobedience at kasalanan, yun. Kaya kailangan palagi pag-pray, maging patient ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Titignan natin ng detalyado ito sa mga susunod na linggo. Basahin natin muli bilang pangwakas ang verse 22. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Ang pagpapailalim ng asawang babae sa pamumuno ng asawang lalaki ay isang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sa utos at disenyo ng Panginoon. Buksan natin ang unang Korinto chapter 11 verse 3. Ang sabi po dito, datapwat ibig ko na inyong malaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo.
At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang pagpapasakop ng asawang babae, hindi po nangangahulugan na mas mababang klaseng tao siya kumpara sa kanyang asawang lalaki. Ang Panginoong Hesus, nagpasakop siya sa Diyos Ama na sa kanyang role para makamit ang kaligtasan nating mga makasalanan, nag-submit siya totally sa kalooban ng Ama na siya ang bumaba, naging tao at namatay sa krus, hindi po para sa atin. Dahil sumusunod siya primarily sa kalooban ng Ama na siyang kanyang leader. Pagdating po sa pagiging Diyos, pantay-pantay po ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Pero pagdating sa role nila para i-accomplish ang ating kaligtasan, merong leader, ang Diyos Ama. Merong nagsasubmit, ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit. Ganon din, pagdating sa ating mga tao. Pagdating sa pagkalalang sa atin, pantay-pantay tayo. Lahat tayo nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Pero iba-iba lang ang role na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya ang pagpapasakop ng asawang babae ay pagkilala niya, pagsunod niya na ito ang kalooban ng Diyos para sa kanya, ito ang disenyo ng Diyos na meron siyang in-appoint na leader para sa kanya. Yun ay ang kanyang asawang lalaki. At ang hindi pagsunod ay disobedience, kasalanan para sa asawang babae. At ngayon natin maunawaan na ang pagsunod ng asawang babae nakadepende sa kanyang pangunawa at karanasan niya sa ginawang pagpapailalim ng Panginoong Yesus sa kalooban ng Ama. Ang ating Panginoong Yesus, kapantay niya ang Diyos Ama. Pero nagpakababa siya. Naging tao. Tinanggap niya ang persecution, blasphemy. Tinago niya ang kanyang glory, kaya pinatay siya sa cross. Lahat ng yun ay dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Ama para sa kaligtasan natin, para sa kaligtasan ng asawang babae. Kapag ang asawang babae, nakita niya at naranasan niya ang humility, pagpapakababa ng Panginoong Hesus para sa kanyang kaligtasan, magiging madali ang submission niya sa kanyang asawang lalaki. Kapag naunawaan at nararanasan ng asawang babae, kapag sumasamba ang kanyang puso sa Panginoong Hesus, magiging madali. Actually, hindi lang magiging madali. Hindi mo siya kailangang utusan. Gagawin niya willingly, lovingly, at buong puso siyang magsasubmit sa pamumuno ng kanyang asawang lalaki. Ito ay bunga ng pagsamba niya sa Panginoong Yesus. Asawang babae, gusto mo bang malaman kung lumalago ka sa iyong pananampalataya, sa iyong relationship sa Panginoong Yesus? Huwag mong i-check sa iyong paglilingkod sa church. Huwag. Hindi mo makikita. Huwag mong tignan sa iyong galing. I-check mo kung paano mo tinatrato ang iyong asawang lalaki na ibinigay na leader ng Panginoon sa iyo. Yun ang tunay na sukatan kung tunay ka nga bang nag-grow. At ito ang challenge sa atin. Kailangan natin mag-worship araw-araw. Kailangan natin maranasan ang Panginoong Yesus araw-araw. Dahil ang pagsunod sa kalooban at disenyo ng Panginoon, nakadepende sa pagkontrol, pagpuspos ng Holy Spirit sa atin. At kung ikaw ay nandito
at wala pang saving relationship sa Panginoong Yesus, hindi mo kayang sundin ang sinasabi ng Panginoon. Kailangan mo munang manampalataya sa Panginoong Yesus. Nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Nag-submit sa authority ng Ama upang ang sino mang manampalataya sa ating Panginoong Yesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kapag nanampalataya ka na sa ating Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng power na sundin ang kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay asawang babae, magsasubmit ka sa authority, pangunguna ng iyong asawang lalaki. Kung ikaw ay asawang lalaki, mamahalin mo, paglilingkuran mo ang iyong asawang babae. At ito ang disenyo ng Panginoon sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, habang pinag-aaralan po namin ang iyong mga salita, mas lalong nagiging malinaw ang sinfulness sa aming mga puso. Mas lalong nagiging malinaw ang aming ignorance, Panginoon. Pero ito ang ginagamit mo, Panginoon, para i-humble mo kami. Makita namin na sa aming mga sarili, hindi po namin kaya. Kailangan ka namin araw-araw. Kailangan na araw-araw makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy, ang iyong grace, ang iyong wisdom, ang iyong katapatan, ang iyong sovereignty sa krus ng aming Panginoong Yesus. At hindi lamang kami magkaroon ng intellectual knowledge, Panginoon, kundi maranasan namin ang mga ito sa aming mga buhay. At ito ang kilos, ginagawa ng iyong Holy Spirit sa amin, Panginoon. Maging gracious ka, Panginoon, na maranasan ng church na ito ang tunay na transformation, especially sa disenyo mo sa pamilya, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinadalangin po namin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.